Magandang araw o gabi sa lahat. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Janine. Itong bala kong ibahagi sa inyo ngayon ay naranasan ko noong ako ay bata pa lamang. Noong mga panahong nangyari ito, nasa edad na 10 taong gulang pa lamang ako at nakatira kami rito sa Kabisayaan. Mula pa noong bata ko ay sakiti na nga ako at naging suki na rin ng mga albularyo sa aming lugar. Ayon pa nga sa isang albularyo ay napakahina umano ng aking dungan. O kumbaga willpower. Hindi ko nga lang po alam kung yun ba talaga yun, pero parang ganon. Yun din daw yung rason kung bakit lapitin ako ng mga karamdaman at mga elemento. Isang araw, nagising ako noon dahil sa sobrang bigat na aking pakiramdam. Parang hinang-hina ako at pansin ko na sumasakit yung aking mga daliri sa kamay at pati na rin sa paa. Dahil may pasok po ng araw na yon, napagpasyahan kong sabihin sa nanay ko na hindi na muna ako papasok at magpadala na lang muna siya ng excuse letter para sa aking guro. Malapit lang din kasi sa paaralan yung aming bahay. Kaya anumang oras ay pupwedeng dalhin ng nanay ko yon sa aming guro. Napatango naman yung nanay ko noon. At ayon dito, pagkatapos raw niyang dalhin sa aking guro, yung sulat na iyon, ay magpapaluya raw kami sa albularyo. Sa mga hindi po nakakaalam, isa rin po yung paraan na malalaman ng albularyo yung karamdaman mo sa pamamagitan ng luya. Napatango naman po ako noon sa kanya at nagpasya na muna na magpahinga. Noong madala ni nanay yung sulat sa paaralan at nang makabalik na nga rin po ito, pinahawak niya sa akin yung luya na siyang gagamitin daw ng albularyo. Habang ginagawa ko po yon, pakiramdam ko ay parang lalo akong nanghina. At dahil doon, hindi ko na nga pinatagal yung paghawak at sinabihan yung nanay ko na kunin na yon. Noon din ay umalis nga yung aking ina at tumungo sa albularyo. Nang wala na si nanay, napahawak na lang ako sa aking mga daliri at habang ginagawa ko yon, naalala ko yung naging panaginip ko noong nagdaang gabi. May isang matandang nagparusa sa akin dahil hindi ko raw kakainin yung pagkaing nasa harapan ko. Hindi ko naman maaninag kung ano nga bang pagkaing inaalok nito. At hindi ko rin makita yung mukha ng matanda. Ang tanging napansin ko lamang noon na kakaiba rito ay mabalahibo yung kanyang katawan at ang kwintas niyang parang maliliit na bote na may kung anong laman. Dahil nga hinang-hina na ako noong mga panahong yon, nagpasya na akong matulog na lamang habang wala pa nga yung nanay ko. Hindi ko alam kung ilang oras yung naging tulog ko noon. Dahil nagising na lamang ako sa pagtawag sa akin ng nanay ko. Pagmulat ko nga ng aking mga mata, agaran niyang sinabi sa akin kung bakit sobrang sakit ng aking tiyan, pati na rin aking ulo, at hinang-hina ako. Medyo kinilabutan ako noon nang marinig ko yung sabi nito sa akin. Ayon kay nanay, sinabi raw ng albularyo na nanaginip daw ako ng isang mabalahibong lalaki na pinaparusahan ako. Dagdag pa nga niya na pagtripan daw ako ng lalaking aswang at nais niya akong biktimahin. Napalunok ako ng aking laway noon dahil sa pangamba. Ang sabi pa ng nanay ko, madalas ko raw na nakikita ang lalaking yon at minsan pa nga raw kaming nagkausap. Napaisip po ako noon sa sinabi nito. At dahil masakit pa rin yung aking ulo, ay hindi nga ako makapag-isip ng mabuti noon. Napansin naman ni nanay na nahihirapan ako sa pag-alala kung sino nga ba yung lalaki na tinutukoy ng albularyo. Kaya sinabihan niya ako na wag na muna akong mag-isip dahil mas lalala pa raw yung aking sakit. Dahil doon, nagpasya nga akong magpahinga. At hindi ko na rin inintindi muna kung ano mang sinabi ng nanay ko sa akin. Kinagabihan po noon,
Naging mahimbing naman yung tulog ko. Ngunit hindi ko inaasahan, mga bandang 12:00 ng hating gabi noon, ay nalimpungatan ako dahil na naman sa isang masamang panaginip. Kagaya po yun ang naging panaginip ko ng nakaraan, kaya't kinilabutan ako ng husto. Habang nakahiga noon at naghahabol ng hininga, meron akong narinig na parang malalim na paghinga sa may labas ng bahay. Noong una ay nakala kong baka yung nanay ko lang yon o baka yung tatay ko lang na humihilik. Pero habang patagal ng patagal kong naririnig yung paghingang yon, lalo nga akong kinikilabutan. Subalit nang bumangon ako para kumuha ng tubig na maiinom, doon ko na nga narinig ang mga mabibilis na yabag papalayo. Bago ako dumiretso noon sa kusina, nagpasya muna akong sumilip sa may bintana para alamin kung ano nga bang nasa labas. Wala akong nakita dahil sa karimlan, kaya nagpasya na lang din akong uminom ng tubig sa may kusina. Pagkatapos kong uminom, muli akong bumalik sa kwarto at nahiga. Nagmatsyag ako ng ilang minuto, at nang masiguro kong wala na nga akong naririnig na ingay, doon nga ako nagpasyang matulog ulit. Kinabukasan, dahil bumubuti na rin naman yung aking pakiramdam, pumasok ako sa eskwela. Saktong pagkarating ko roon, ay nakita ko kaagad yung isa naming kababaryo na siyang binabayaran ng aming paaralan para maglinis. Ngumiti po ito sa akin. Sa halip na suklian ko siya sa kanyang pagngiti, nakaramdam ako ng kilabot. Agad ko rin kasing napansin ang maliliit na boteng ikwinikwintas nito. Habang pinagmamasdan ko kasi siyang nakangiti sa akin, naalala ko ang sinabi sa akin ng aking ina at nang nasa panaginip ko. Kasi kahit masama man kong iisipin, wala akong ibang nakakausap na lalaki sa paaralan maliban na lang sa lalaking yon. Hindi ko nga siya pinansin at pumasok na lamang ako sa aming kwarto. Kahit paano noon, naging matiwasay naman yung aking pagpasok dahil hindi na rin ako nakaramdam ng pananamlay. Pagkatapos ng aking klase, ay nauna na nga rin akong umuwi. Natakot kasi ako noon na baka habang tumatambay kasama yung iba kong kaklase, ay baka lapitan kami ng aming janitor at kausapin. Hindi ko na nagawang tanungin noon yung iba ko pang mga kaklase kung meron din ba sa kanila na nawiwirduhan doon sa aming janitor. Habang naglalakad, nakita kong lumabas rin ng paaralan yung lalaking yon. At dahil doon, binilisan ko nga po yung paglalakad at nang mapansin ng lalaki na umiiwas na nga ako sa kanya, tumigil po siya sa kanyang paglalakad at pinagmasdan na lamang ako. Nagawa ko siyang lingunin noon at pakiramdam ko ay maiihi ako dahil sa takot. Sobrang lakas kasi ng kabog ng puso ko noon at malakas din yung aking kutob na siya nga yung lalaking napapanaginipan ko. Pagkarating ko sa bahay ay sinabi ko kay nanay ang patungkol sa aking panaginip at sa janitor sa eskwelahan. Napanganga naman po ito at nanlaki yung kanyang mga mata. May mga kwentong araw na kumakalat tungkol sa lalaking yon na kapag malalim na ang gabi at kung pinapansin daw siya ng kanyang mga nakakasalubong, ay parang wala daw yon sa kanyang sarili. Ang sabi na lang sa akin ng nanay ko kapag napanaginipan ko ulit yung lalaking yon, ay pagbigay alam ko raw kagad sa kanya para makumpronta niya yung lalaking yon. Napatango na lang din po ako noon sa kanya at nangako na sasabihin ko sa kanya kung anumang mapanaginipan ko. Hindi nga ako nagkamali noon. Kinagabihan kasi, nananaginip na naman ako kagaya ng dati. Matamlay na matamlay raw ako at nakagapos sa may tapat ng isang mesa. Meron pa ring pagkaing nakahain, pero hindi ko alam kung ano. Ang tanging napapansin ko lang po noon ay napakalansa ng naturang pagkain
na halos masuka na nga ako. Nung makalabas yung taong mabalahibo, walang pagdadalawang isip kong sinambit ang kanyang pangalan. Sinabi ko rin sa kanya na isusumbong ko siya sa aking mga magulang at maging sa punong guro ng paaralan. Natigilan naman po yung taong yon sa aking panaginip at hindi na nga niya ipinagpatuloy yung pamimilit sa akin na kainin yon. Nagising na lang po ako noon nang makakita ako ng liwanag sa aking panaginip. Kahit na gabing-gabi po yon, ay ginising ko pa rin yung nanay ko at ikwento sa kanya yung naging panaginip ko. Napamura naman po ito at sinabi na bukas din ay pupuntahan niya yung lalaking yon sa paaralan at ipapatawag sa opisina ng punong guro. Ayon kasi kay nanay, may mga paraan daw yung mga aswang. Baka nasa paligid lang daw siya tuwing gabi at nagmamatsyag sa labas ng bahay. Kaya palagi ko raw yung napapanaginipan. Dahil malamang daw ay inaaswang ako ng lalaking yon. Kinabukasan, sabay kami ng aking ina na pumunta sa paaralan. Dahil madalas kong nakikita yung janitor, naisipan kong hanapin yon at ituro sa aking ina. Ngunit napakunot na lamang ako ng aking inoo nang hindi ko siya makita sa madalas niyang tambayan tuwing umaga. Iniisip ko pa nga po noon na baka tinanghali lang ito. Kaya't dumiretso na lang kami ni nanay sa opisina ng punong guro. Pagkarating namin doon, nasakto namang naroroon ito. Kaya't kinausap siya ng aking ina at ang sabi nito, kailangan naming makausap yung taong yon. Ngunit napailing na lang din yung aking ina nang malaman namin na umalis na pala yung aming janitor at umuwi raw ito sa kanilang probinsya. Nagtaka nga rin daw yung punong guro eh. Wala nang nagawa noon yung aking ina kung hindi ang umuwi na lamang. Sinabihan na lamang niya ako na mag-iingat at sabihin kaagad sa kanya kung nakabalik na nga yung naturang lalaki. Napatango na lang din po ako dito at tinanaw na lang din siyang papaalis. Dahil naikwento nga ng aking ina sa punong guro ang kung ano mang inilapit namin sa kanya, may ibang estudyante ring nakarinig noon. Naging laman ako ng chismis sa paaralan ng araw na iyon. Ginagatungan pa nga nila yung patungkol sa lalaki at sinasabi na napaghalataan nga raw ito na may kakaiba. Talagang weirdo raw yung lalaking yon. Hanggang sa makauwi nga ako sa aming bahay ay hindi na rin nawala sa isipan ko ang mga sinabi ng aking kaklase. Dahil doon, sinabihan ko yung aking ina na muli kaming pumunta sa albularyo para malaman kung anong nararapat naming gawin. Pagkatapos ko pong magbihis, dumiretso na nga kami sa albularyo at ikinonsulta yung mga bagay na aming nalaman. Tinanong nga po nito ako kung nananaginip pa rin ba ako. Kaya tumango nga ako sa kanya at may kung anong ibinigay sa akin yung albularyo na medalyon. Ang sabi nito, suotin ko raw yon sa bawat sandali nang sa gayon ay meron akong proteksyon laban sa lalaking yon na isa raw talagang aswang. Binigyan din po niya ako ng buntot ng pagi at ang sabi nito, itabi ko raw yon sa aking pagtulog. Nagpasalamat kami ni nanay sa kanya at nagpaalam ng uuwi. Magmula noon, ay suot ko na palagi yung medalyon. Lumipas yung ilang gabi at hindi na ako nananaginip. Iniisip ko pa po noon na magiging tahimik na nga yung aking pagtulog. Ngunit makaraan lamang yung isang linggo, muli na naman akong nanaginip tungkol sa lalaking mabalahibo. Nakaupo raw ako sa mesa at meron ulit na pagkain na pinipilit na pakainin sa akin. Ngunit nagmatigas daw ako at nang maging mas mapilit pa nga yung mabalahibong nilalang, doon ko na nga itinaas yung aking kamay. At nagulat ako dahil meron akong hawak na buntot ng pagi. Hinambalos ko raw po yun sa lalaking mabalahibo at wala itong nagawa. Ilang ulit ko raw na ginawa yun hanggang sa mamilipit na nga po ako sa sahig. Hanggang sa biglaan na lang din po akong nagising noon
dahil niyuyugyug na nga ako ng aking ina. Hawak-hawak ko pa rin po noon yung buntot ng pagi at ayon kay nanay, naabutan raw niya na meron umanong malaking pusa na kulay itim na nakapatong sa akin habang ako naman ay nakapikit. Pero pilit ko raw na hinahampas ng hawak kong buntot ng pagi yung itim na pusa na iyon. Yun daw yung naabutan ni nanay. At nang pagpasok nga ni nanay sa kwarto, agaran daw yung lumundag sa may bintana. Bago po kasi ako natulog, talagang meron po akong hawak na buntot ng pagi dahil kinakabahan nga po ako noon. Pero yung nakakainis po noon ay nakalimutan ko palang isuot yung aking medalyon. Dahil hinubad ko nga po yun noong naligo ako bago matulog. Kaya't siguro nakalapit pa rin sa akin yung nilalang na iyon. Mula po noon, bumalik po kami sa albularyo. At nagsagawa na nga po ng kakaibang orasyon yung albularyo habang ako ay nakahiga. Tumagal po yun ng mga 30 minuto. At para na raw po yun makasiguro kami na hindi na ako pupuntiryahin pa ulit ng aswang na iyon. Pati yung ibinigay niya sa aking medalyon ay inorasyonan po niya ulit para daw lumakas yon. At magmula naman po nun ay hindi na rin kami nakaramdam ng kung ano-ano. Tumigil na rin po sa wakas yung pananaginip ko ng mga ganong bagay. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po.